Mariing tinututulan ng mga grupong katutubo ang House Bill 69608 na tinitingnang banta sa IPRA at posibleng magpalala sa recruitment ng mga rebelde sa kanilang hanay. Kasabay nito, nananawagan ng pagkilala at patas na karapatan ang mga katutubo sa Camiguin matapos ideklara na wala umanong indigenous people sa isla mula pa noong unang panahon. Si Precious Alvarez sa report. Muling binibigyang pansin ng mga lider ng katutubo ang panukalang House Bill 9608 na inihain ni Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo. Layo nitong baguhin ang ilang probisyon ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 o IPRA Law, ang batas na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga katutubo, lalo na sa kanilang mga lupang ninuno. Ayon sa dating chairman ng National Commission on Indigenous Peoples at NTF-ELCAC Executive Director Allen Capuyan, bukas naman umano sila sa pag-amyenda sa batas, ngunit nananawagan sila ng patas na representasyon at tamang konsultasyon sa publiko. Una-una, talagang magkaroon ng tamang diskusyon. Hindi pwede na parang i-shortcut yung process. Yan ang mabigat doon na nakikita ko. Ang process is a shortcut. Mayroong public consultation pero hindi siya makatotohanan na consultation. Ang importante doon, yung other narrative ay marinig. Kasi kung wala tayong tao sa Kongreso, hindi sila nag-uusap. Samantala babala ni Ipanaw Sambayanan Party List Campaign Manager Attorney Ruben Lingating, ang ganitong mga batas ay maaaring magdulot ng mas lalong pagkakahiwa-hiwalay at pagkakait ng serbisyo sa mga komunidad ng mga katutubo sa liblib ng mga lugar na siyang sinasamantala ng mga grupong gaya ng CPP, NPA, NDF. Matatanda ang isa sa malaking tatamaan sa naturang panukalang batas ay ang issue ng ancestral domain na matagal nang ipinaglalaban ng mga katutubo. Don't you know that 74% of members ng New People's Army nanggagaling sa tribo? Now, kung ang solusyon lang natin dyan ay pulbura at bala, magkakamali tayo. Dahil may pinanggagalingan pa, pinaghuhugutan pa na problema ito. Isa na dyan, yung binabanggit natin na kung turingan sila ay squatter sa sariling lupa. Ito rin ang dahilan kung bakit binuo ang NTF-ELCAC sa ilalim ng Duterte administration upang sugpuin ang insurgency sa pamamagitan ng buong gobyernong serbisyo, lalo na sa mga lugar ng IP. Ang importante sa katutubo mag-unite para ito ay labanan ng isang boses. Sa Camiguin, tila sinabayan pa ng lokal na pamahalaan ang banta ng House Bill 9608 nang ipasa ang isang resolusyon na nagsasabing no IPs in Camiguin since time immemorial. Mahigit pa sa pagmasakit, hindi ko ma-describe na mismo you are born of nowhere. Na dito kami taga-isla. Dito mga pinuno namin. Our ancestral, our parents. Dito. Even before Spanish time. Historical injustice. And we are deprived of our rights. We cannot even tell our ancestral land. Ayon kay Dato Momot na dating kinilala ang kanilang tribo ng NCIP sa pamamagitan ng Unbank Resolution number 0822-2019 noong December 19, 2019. Pati ang konseho ng barangay ng Sagay ay nagbigay ng pagkilala sa kanila. Ngunit binawi ito ng pamahalaang panlalawigan noong 2023 sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Provincial Board. Dahil dito nawalan sila ng akses sa mga programa ng pamahalaan gaya ng ayuda na nararapat umanong ibahagi sa mga tunay na mahihirap. Sa kabila ng mga banta sa kanilang pagkilala at karapatan, nananatiling matatag ang paninindigan ng mga katutubo na ipaglaban ang kanilang tinig at kinabukasan. Sa panahong tila hindi sila pinapakinggan, may ilang personalidad at institusyong patuloy na nagbibigay ng plataporma para marinig ang kanilang panig. Kabilang na si Pastor Apollo C. Kibuloy at ang SMNI. Isang malaking blessing si Pastor sa buhay namin ng mga katutubo. Hindi ako nagsasalita kasi tumatakbo si Pastor bilang senador. Even man before, no, na nakilala namin si Pastor, yung aming pagrespeto sa kanya at tinulungan niya kaming mas marinig pa ang boses ng mga katutubo. Sabi nga namin, the voice from the wilderness. Which is ang mga indigenous people, nakarating po sa ibang bansa ang ating boses and of course, sa pamamagitan ng SMNI.
Sa gitna ng banta ng House Bill 9608 at pagtalikod sa mga pangakong proteksyon, muling naninindigan ng mga katutubo. Buo ang kanilang mga suporta sa mga kandidatong tunay na kumakatawan sa kanilang ipinaglalaban. Tulad ni na Pastor Apollo C. Kibuloy, Allen Capuyan, Ipanaw Sambayanan Party List, dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga senador na kanyang iniindorso sa darating na halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Precious Alvarez, SMNI News.